Umalis ka rito! Ilang taon ka na namin tiniis! Ang anak-anak kasi ang magulang mo, pero iiwan ka din pala sa huli! Malakas na sigaw ng tiyahin ni Thea. Pero tita, saan naman po ako pupunta? Parang awan niyo na po. Kahit panandalian, dito po muna ako. Hindi pa ba sapat sa'yo ang ilang taon na pinapakain ka namin? Nasisira na ang image namin dahil sa isang dukha na katulad mo. Inis at may halong pandidiring sigaw muli ng matanda. Lahat naman po ng gusto niyo, ginagawa ko. Pero bakit po kung tratuhin niyo ako? Para akong basura. Natawa na lang ang tiyahin ng babae at muling pinalayas ito. Palakad-lakad si Thea sa gilid ng kalsada habang umiiyak. Hindi nito alam kung saan siya pupunta at kung ano ang gagawin sa buhay. Kahit isang gamit ay walang binigay sa kanya. Alam niyang mali, pero nakaramdam ito ng inis sa kanyang magulang dahil hindi inagapan ang sakit ng maaga. Isang ulilang babae si Thea. Magkasunod na namatay ang kanyang magulang, kaya naman pinagpapasapasahan siya ng mga kamag-anak. Pero dahil mahirap lamang siya, ay minaliit at minaltrato siya ng ilang taon. Ginawa siyang katulong. Hindi lang iyon, ay pati mga pinsan niya, ginawa siyang alila. Saan na kaya ako pupunta ngayon? Malungkot na tanong ni Thea sa kanyang isipan. Napatingin si Thea sa mga kumakain sa karinderya at nakaramdam ng gutom. Kahit gutom at nangihina na ito, tuloy-tuloy pa rin na naglalakad ang babae hanggang sa nahimatay ito. Sa kanyang pagkahimatay, nagulat na lang ang isang driver at agad na nagpreno. Dahil sa biglaang pagpreno, ay muntik nang mauntog sa bintana ang isang Amerikano na nakasakay. Hindi naman nakapagreklamo ang AFAM dahil dali-daling bumaba ang driver para tignan kung nasagasaan niya ba ang dalaga. Ano pong gagawin natin, sir? Mukhang nahimatay. Nag-aalalang sabi ng driver sa AFAM na si Liam. Kunin mo at ipunta natin sa ospital. Tumango ang driver at agad na binuhat ang dalaga. Pagpunta nila sa ospital ay nalaman ni Liam na dahil sa pagod at gutom kaya nahimatay ang babae. Nakaramdam naman ito ng awa at napaisip kung ano ba ang pinagdaanan ni Thea para umabot siya sa ganong lagay. Ilang oras ang nakalipas, nagising si Thea. Mababaw ang paghinga nito habang nililibot ng mga mata ang lugar kung asan siya. Pilit na binangon ng babae ang kanyang katawan nang napansin niyang mayroong mga nakatusok sa kanya. Aalisin na sana niya ito nang biglang may pumigil na kamay kay Thea. Huwag mo muna alisin ang mga yan. Kailangan mong ubusin ang IV fluid mo. Bahagyang napaatras si Thea nang makita ang lalaki. Isang Amerikano na nagsasalita ng Tagalog. Pilipino ka ba o AFAM? AFAM ba ang tawag niyo sa amin? Puro akong Amerikano. Matagal lang akong nagtatrabaho dito sa Pinas, kaya natutuwa ako sa wikang Tagalog. Okay. Asan nga po pala ako? Nasa ospital ka. Nahimatay ka sa gilid ng kalsada kaya dinala ka namin dito. Napayuko si Thea. Naalala kasi nito ang nangyari sa kanila ng kanyang tiyahin. Hindi napigilan ng dalaga ang maiyak sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. Napaatras ang katawan ni Liam nang makita ito. Natatarantang kinuha niya ang kanyang panyo para ibigay kay Thea. Salamat at pasensya ka na. Hindi ko na kasi kinaya ang bigat ng nararamdaman ko. Kung hindi mo mamasamahin, ano ba ang nangyari? Humihikbing kinuwento ni Thea ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Agad namang naawa si Liam dahil sobra-sobra ang napagdaanan ng babae. Inanyayahan naman ng lalaki ang dalaga sa kanyang bahay at doon muna manirahan. Nahihiyaman si Thea, ngunit dahil sa kagustuhan na makaalis sa hirap na sitwasyon ay lakas loob siyang sumama kay Liam. Inikot naman ng lalaki ang dalaga sa kanyang bahay
hanggang sa inihatid niya na ito sa sariling kwarto. Napakagat ng labi si Thea nang makita ang kagandahan ng kwarto. Sir, masyado naman po atang magarbo ang tutuluyan ko. Okay naman po ako sa maid's room nyo. Hindi kita katulong, kundi bisita. Kaya magpahinga ka na dyan. Sigurado po ba kayo? Nakakahiya naman po. Nako, ayos lang sa akin. Saka kung talagang nahihiya ka, dapat pumasok ka na at magpahinga dahil napapagod na ako na nakatayo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at agad na pumasok sa kwarto. Natawa na lang si Liam at pumasok na rin sa sarili niyang kwarto. Pagkahiga ni Thea sa kama ay naiyak ito. Dahil iyon ang kauna-unahang kama na kanyang nagamit ng maayos at nangako sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para makabawi kay Liam sa kanyang kabaitan. Kinabukasan, maagang nagising si Thea at naghanda ng kanilang kakainin. Napahinto sa paglalakad si Liam nang makita ang dalaga na abala sa loob ng kusina. Anong ginagawa mo? Ano po kasi sir, nagluto po ako ng umagahan. Hindi ka na sana nag-abala pa, Thea. Mayroon naman akong tagaluto. Alam ko po, pero pinilit ko si Manang na ako na lang muna para kahit sa ganitong paraan ay makabawi po ako sa inyo. Sige na nga, pasalamat ka at nagugutom na rin ako. Malawak na napangiti si Thea at dali-daling inayos ang hapagkainan. Masayang nagkwentuhan ang dalawa. Lahat nga ng katanungan ng binata ay sinasagot ng babae ng deretsahan. Natuwa naman itong si Liam dahil sa pangarap ni Thea sa kanyang buhay, kahit na anong hirap ang dinanas nito. Bilib ako sa'yo. Kamangha-mangha ang pagiging positibo mo sa buhay. Nako sir, malungkot na nga buhay ko, pati ba naman ako magiging malungkot din? Alam mo, natutuwa talaga ako sa'yo. Sana lahat ng tao ay katulad mo. Salamat sir. Hindi sir, kundi Liam. Hindi naman kita empleyado o trabahador para tawagin mo akong sir. Napakamot na lang sa ulo si Thea. Kahit hindi ito sanay ay pinipilit niya ang kanyang sarili na tawagin si Liam sa kanyang pangalan. Simula doon ay naging malapit ang dalawa. Laging nagkukwentuhan at tinuturuan din ng lalaki si Thea sa mga bagay-bagay. Naging halata na rin ang pagtaba ng dalaga, hindi katulad ng dati na sobrang payat nito. Isang araw, naisipan ni Liam na yayain si Thea na lumabas para maipasyal niya ito. Laking pasasalamat nga ng dalaga dahil sa sobrang pangangalaga sa kanya ng lalaki. Kahit ano rin kasing tanggi kung minsan nito kay Liam, ay sa huli, pumapayag din si Thea dahil sa pangungulit sa kanya ng lalaki. Liam, saan ba tayo pupunta? Mamamasyal lang tayo para naman hindi ka na-stress sa interview mo kanina. Balak ko pa man din mag-apply mamayang hapon. Look, Thea, one at a time, okay? Mayroon naman ako sa tabi mo para suportahan ka, kaya wala ka dapat alalahanin. Napanguso si Thea, ngunit sumama pa rin ito. Maraming pinuntahan na pasyalan ang dalawa. Panay pa nga ang kuha ng picture nilang dalawa ni Liam na hindi mapigilan ng dalaga na maisip na para silang magkasintahan. Napansin naman ng lalaki ang pag-iiba ng mood ng kanyang kasama sa tuwing kumukuha ito ng litrato nilang dalawa. May problema ba? Hindi ka ba komportable sa pagkuha ng litrato? Hindi naman. Hindi lang ako kasi sanay Ganun ba? Di bale, simula ngayon, masanay ka na dahil mahilig lang talaga ako kumuha ng litrato ng magaganda. Maganda? Ako? Oo, ikaw at ng mga tanawin. Napakagat ng labi si Thea at agad na namula ang mga pisngi sa sobrang hiya. Umiling-iling na lang ito na para bang gusto niyang maalis ang kanyang mga iniisip. Huminga ito ng malalim at seryosong sinabi sa kanyang sarili
na hindi niya bibigyan ng kahit anong mali siya ang mga kabutihan sa kanya ni Liam. Pagka-uwi naman ng dalawa, ay niyaya ng binata si Thea na uminom ng wine. Tumanggi na lang itong babae, pero sinamahan pa rin niya si Liam sa balcony at nakipagkwentuhan. Hindi na lang nito inaasahan na sa sobrang saya ng kanilang usapan, ay napapainom na rin ito ng wine. Kinabukasan, nagising na lang si Thea sa sunod-sunod na pagring ng telepono. Pagmulat nito sa kanyang mga mata, ay napahiyaw ito. Bakit tayo magkatabi? Ha? Ano? Sino? May magnanakaw ba? Liam, anong ibig sabihin nito? Kaya mo ba ako niyayang uminom para lang makuha ang pagkaberhen ko? Ano bang pinagsasabi mo? Huminahan ka muna. Paano ako kakalma kung naisuko ko ang sarili ko nang hindi ko man lang maalala? Napaawang ang bibig ni Liam sa mga pinagsasabi ng kanyang kasama. Huminga ito ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili bago muling tinawag ang atensyon ni Thea. Una sa lahat, ano ba talaga ang problema ha? Kagigising ko lang. Problema ba na naisuko mo ang sarili mo na hindi mo maalala? O naisuko mo na yung kinaiingatan mo? Both. Teka nga. Bakit ba yun ang tinatanong mo? Na-confuse lang ako pwede ba? Walang sukuan ng bataan na nangyari. Kaya kumalma ka dyan. Ay, wala ba? Natawa ng malakas si Liam. Dali-dali nitong kinuwento ang nangyari nang nalasing na sila pareho at naubos ang iniinom nilang wine. Ihahatid na dapat pala ng lalaki ang dalaga sa kanyang kwarto nang magmatigas si Thea na siya ang maghahatid kay Liam. Pero pagdating nila sa kwarto, ay biglang umiyak itong dalaga habang kinukwento ang kanyang mga pinagdaanan. Napakamot agad si Thea sa kanyang batok at dali-daling iniba ang usapan. Mabuti na lang at biglang nagring muli ang telepono ni Liam. Kanina pa tawag ng tawag sa'yo kung sino man yan. Nagkatabi lang tayo isang gabi, nagsiselos ka na agad. Ang kapal ng mukha mo. Feeling, hindi porket afam ka, matitipuhan na kita. Nagbibiro lang ako. Saglit nga at sagutin ko lang tong phone ko. Umiling-iling na lang si Thea at inayos na ang kanyang sarili. Nagulat na lang ito nang biglang may nagsalitang ibang boses at nagtago sa ilalim ng kama. Kamusta ka na anak? Kailan ka uuwi dito? Nakangiting pagtatanong ng matanda. Uuwi din ako, ma'am. Alam mo naman na nagmana ako sa'yo at na-in love ng todo dito sa Pilipinas. Sana sa pag-uwi mo, may kasama ka ng aasawahin mo. Dahil kung hindi, talagang ilalakad kita sa mga anak ng aking mga kaibigan. Kahit ano pa ang protesta mo. Nakangising sabi ng ina ni Liam. Sumilip naman si Thea mula sa baba ng kama. Nang nakita niyang abala sa pakikipag-usap ang mag-ina sa telepono, ay dahan-dahan itong tumayo at naglakad paalis. Hindi na lang nito inaasahan na bigla siyang makikita sa phone. Ang inakala kasi ng dalaga ay sa tawag lang sila nag-uusap. Sino yung babaeng yan? Gulat na tanong ng matanda. Nagkatinginan sina Liam at Thea. Tatakbo na sana paalis ang babae nang bigla itong hinabol ng binata at inakbayan. Nakangiti ng malawak ang lalaki habang akbay-akbay ang kanyang kasama na pinapakita sa video call. Siya nga pala si Thea, ma'am. Hindi ko po sana ipapakilala pero nakita mo na eh. OMG! OMG! Sama mo siya rito sa ibang bansa ngayon din! Kinikilig at excited na sigaw ng ina ni Liam. Pag-uusapan muna namin yan, ma'am. Pero sige, dadalhin ko siya dyan at ipapakilala sa inyo. I'm so excited! Ipapaayos ko ng kwarto niyong dalawa! Humahagik-hik na sabi ng ina bago nito pinatay ang tawag. Napalunok naman sa kaba si Liam bago hinarap si Thea na sobrang sama ng tingin sa kanya. Ayoko. Wala pa akong sinasabi sa iyo, ah. Basta, ayoko. Ayaw mong sumama sa akin sa States? Tutulungan kita makapasok sa mas magandang trabaho. Kung gusto mo rin ituloy ang pag-aaral mo, ako na bahala.
Basta, magpanggap ka lang na girlfriend ko. Wait nga, bigyan mo muna naman ako ng panahon para pag-isipan lahat ng to. Sa bagay, nang nakaisip lang kasi ako ng paraan para hindi ako ilakad ni mama ko sa mga babaeng hindi ko naman kilala, ay bigla akong na-excite. Pag-iisipan ko muna. Sa ngayon, kumain muna tayo at nagugutom na ako. Napahampas ng noo si Liam. Sa kalagitnaan ng seryosong usapan, naisip pa talaga ni Thea ang kanyang gutom. Pagkababa naman ng dalawa, ay sinubukan ng lalaki na kulitin si Thea para pumayag ito gamit ang pagkain. Alam mo, ang daming masasarap na pagkain sa States. Tumahimik ka dyan. Tigilan mo ako. Malakas na tumawa si Liam at kumain na lang ng kanyang kinaumagahan. Akala nga ni Thea ay mananahimik na itong lalaki. Pero laking pagkakamali niya dahil sa araw-araw nito ay lagi siyang kinukulit ni Liam. Sa pagpunta niya ng mga interview, lagi niya itong susunduin at kukulitin. Kapag papayag ka sa pagpapanggap na kasintahan ko, may maganda kang trabaho o di kaya pinagpapatuloy mo ng pag-aaral mo. Sa States ka pa mag-aaral, kaya panigurado na maganda ang kinabukasan mo kapag doon ka nagtapos. Talagang hindi ka titigilan no? No ka ba? Sinasabi ko lang. Napabuntong hininga na lang si Thea. Pati rin sa mga ibang bagay ay may nasasabi si Liam para makumbinsi ito na pumayag. Paulit-ulit itong ginawa ng lalaki ng ilang linggo hanggang sa hindi na nakayanan ni Thea ang pangungulit nito. Sabihin mo nga sa akin, Liam, bakit ba desperada ka na? Ako ang magpanggap na kasintahan mo. Akala ko, hindi mo na itatanong eh. Sa unang-una sa lahat, dahil Pilipino ka, gusto ko talaga makaasawa ng Pilipino, okay? At pangalawa, dahil komportable na ako sa'yo. Sa kapakiramdam ko kasi, mapagkakatiwalaan kita. Ano? Narinig ko sinabi ng mama mo. Gusto niya may kasalan din eh. Ayaw mo ba nun? Tayo na lang munang dalawa ang mag-asawa. At kapag na-in-love ka na sa iba, edi mag-divorce tayo. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Pero paano kung hindi tayo na-in-love sa iba, habang buhay na lang tayong magpapanggap? Nagkibit balikat si Liam. Napabuntong hininga muli si Thea at umupo sa may sofa. Muli nitong kinausap ang lalaki. Dahil sa sobrang bait rin nito sa kanya at mga naitulong nito sa babae, ay hindi magawang tanggihan ng tuluyan ni Thea si Liam. Kaya naman, nag-isip na lang ito ng ibang paraan para matulungan nila ang dalawa ng mas maayos na paraan. Nang bigla muling nagsalita ang lalaki. Paano kung may time limit? Time limit? Anong ibig mong sabihin? 2 taon. Bilang mag-asawa man o magkasintahan. At maghihiwalay tayo? Kung gusto mo, magpirmahan pa tayong dalawa. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Tutulungan kitang makaangat sa buhay para maipakita mo rin sa mga nang takwil sa'yo na mali ang kanilang desisyon na tratuhin ka na parang basura. Seryosong napatingin si Thea kay Liam. Hindi ito nakapag-isip ng iba kundi nai-imagine lang nito ang mga magiging itsura ng kanyang kamag-anak kapag nagpakita ito na successful sa buhay. Ang mga sinasabi ni Liam ay nagsisilbing gamot sa mga sakit na kanyang nakuha sa pagpapalayas sa kanya ng tiyahin nito. Hindi na nagdalawang isip ang babae, kundi buong pusong pumayag na ito. Sige, papayag na ako dahil gusto ko rin gawin ang mga sinabi mo. Gusto kong magsisi sila sa lahat ng kanilang mga ginawang mali sa akin. Mga pahirap, pagtrato na parang aso o basura. Lahat-lahat. Tutulungan kita sa lahat. Hanggang sa huli, tutulungan kita. Basta, pumayag ka lang. Seryoso ako. Payag na ako sa kagustuhan mo. Salamat, Thea. Umiling-iling si Thea at sinabing siya dapat ang magpasalamat. Napangiti na lang si Liam at nakahinga ng maluwag nang sa wakas, hindi na siya laging kukulitin ng kanyang ina at makakapag-focus na sa trabaho. Sa totoo lang kasi ay wala pa namang balak mag-asawa o magkaroon ng kasintahan si Liam.
Kaya sobrang saya nito at dumating si Thea sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw, walang ginawa ang dalawa kundi ihanda si Thea sa lahat ng bagay para kahit wala si Liam sa kanyang tabi, ay kaya niyang dalhin ang kanyang sarili. Sinanay na rin ng dalawa na magtawagan sila na para bang isang sweet na magkasintahan. Pati ang kanilang mga kilos ay binago nila Liam at Thea para sigurado na hindi sila mahuhuli. Nilakad na rin lahat ni Thea ang mga papers niya hanggang dumating na ang araw ng kanilang paglipad sa States. Sobrang kabado ni Thea habang tinitignan ang labas ng mansyon nila Liam sa States. Kaya na natin to. Saka, sinanay na natin ang pagiging magkasintahan sa Pilipinas. Kaya wala kang dapat ikaba. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Imposible. Baka nga itakwil na ako dahil meron ka na. Sinasabi mo lang ata yan para hindi ako makapag-isip ng kung ano-ano eh. Kilala mo na nga talaga ako, love. Inikutan na lang ni Thea ng mga mata ang pekeng kasintahan. Tumawa na lang si Liam sa naging reaksyon ng kasama at magsasalita na sana nang biglang may narinig itong malakas na hiyaw. Paglingon ng dalawa ay nakita nila ang isang matandang babae na masayang naglalakad palapit sa kanila. Sa mukha pa lang nito ay alam na agad ni Thea na iyon ang ina ni Liam dahil hindi nagkakalayo ang kanilang itsura. Sobrang ikinagagalak ko na lumipad kayo rito. Masayang sigaw ng matanda. Ma'am, nakarating kayo o nakadalaw kayo rito ang dapat. Oh, sorry. Sobrang ikinagagalak ko na nakadalaw kayo rito. Ayos na ba yon, may son? Tumatawang pag-uulit ng ina nito. Oo ma, mas maganda pakinggan. And again, this is the moment you are waiting for. Papakilala ko ulit sa iyo ang aking kasintahan, si Thea. Nakangiting lumapit si Thea nang bigla itong niyakap ng mahigpit ng matanda. Welcome, Thea! Di mo alam na sobra akong happy na andito ka. Salamat din po at inaya niyo po ako rito. Kayo na po bahala sa akin. Of course! Ako na talagang bahala sa iyo. Come here inside. Ipapakita ko sa iyo ang baby pictures ni Liam. Excited na sabi ng matanda at agad hinila ang dalaga papasok sa kanilang bahay. Umiling-iling na lang si Liam at masayang pinagmasdan ang kanyang ina at ang peking kasintahan na pumasok ng bahay. Sa mga sumunod na linggo ay halos hindi na mapaghiwalay sina Thea at ang matanda. Sa lahat ng gagawin ng ina ni Liam ay lagi niyang isinasama si Thea. Dahil nga sa parating pagsasama ni Thea at ang ina ng peking kasintahan, ay marami na itong natutunan. Natutuwa naman itong si Liam sa tuwing nakikitang masaya ang dalawa hanggang sa unti-unti nang nanlalambot ang kanyang puso dahil sa pagpapanggap nila ni Thea. Isang tahimik at masaya ang naging buhay ng dalawa sa ibang bansa. Isang araw, nakita ni Liam ang kasintahan na nakaupo sa labas ng kanilang bahay at abala sa pagbabasa ng libro nang naisipan niyang kausapin ang dalaga. Wala ka namang problema dito sa bahay? Hindi ka naman masyadong kinukulit ni Mama? Nakakagulat ka naman. Problema? Wala Ang saya-saya ko nga eh. Ang dami ko pang natutunan kay mama mo. Mabuti naman kung ganon. Mukha ngang hindi lang ikaw ang may natutunan at pati Tagalog ni Mama nagiging diretso na. Talaga ba? Naku, kapag hindi kasi kami lumalabas at walang magawa rito sa bahay, tinuturuan ko siya magtagalog. Tapos tinuturuan din niya ako ng Ingles. Kaya tignan mo, nakakapagbasa na ako ng libro ngayon. Bahagyang napangiti si Liam. Masaya ito na makitang nakakangiti na ng maayos ang dalaga. Wala na rin ang mga lungkot sa kanyang mga mata dahil sa napagdaanan nito. Aalis na sana si Thea nang biglang nagsalita muli ang lalaki. Thea, salamat at pinagkatiwalaan mo ako. Sumama ka rin sa akin dito. Walang anuman. Ako nga dapat magpapasalamat sa'yo at sa mga tulong mo. Kung hindi dahil sa'yo,
Hindi ko mararamdaman ang pagmamahal ng isang pamilya kahit peke nga lang. Malay mo, sa lahat ng ito ay hindi pala pagpapanggap at totoo pala. Kapag ganoon, masaya ako dahil isang katulad niyo ang magiging pamilya ko. Namula ang mga pisngi ni Liam. Agad nitong iniwas ang mukha sa paningin ng kausap para hindi makita ang pamumula ng binata. Nang wala nang sinabi ang lalaki, ay nagpaalam na rin si Thea. May sasabihin ka pa ba? Wala naman. Sige, pumasok ka at baka magkasakit ka pa. Ayos lang. Alam ko kasi andyan ka rin na mag-aalaga sa akin at hindi ako pababayaan. Ano-ano sinasabi mo? Pasok doon. Natatawa na lang si Thea habang hinahayaan ang peking nobyo na itulak ito papasok sa bahay. Ilang araw ang lumipas ay dumating ang ama ni Liam. Agad namang nagpakilala ang dalaga sa ama at kinakamusta ito nang biglang may sinabi ang matanda na nagpatahimik kay Thea. Kailan ang kasal? Seryosong tanong ng ama. Napalunok ng laway si Thea sa takot. Hindi nito alam ang sasabihin at magrarason sana nang biglang nagsalita si Liam. Sa lalong madaling panahon, Dad. Kaya wala kang dapat ikabahala. Napasinghap ng malakas ang ina ni Liam. Dali-daling tumabi kay Thea. Agad nagtanong ng mga bagay-bagay ang matandang babae sa dalaga. Dahil sa pagiging malapit ng dalawa, ay nahirapan muling magsalita si Thea at napatingin muli kay Liam. Huwag mo naman i-pressure si Thea at pwede mo na lang samahan bukas tungkol dyan. Saka mamimili ng gusto niya para sa kasal. Ay oo, tama ka. Maaga ako matutulog ngayon para bukas. Excited na sigaw ng ina at agad na kinuha ang phone. Pumasok ang matanda sa kwarto at agad na tinawag ang mga dapat tawagan para sa pag-aasikaso ng kasal nila Thea at Liam. Samantalang ang ama at ang binata ay patuloy na nagkukwentuhan nang mapansin na lang ng lalaki na iba na ang itsura ng kanyang katabi ay nagpaalam na ito sa ama at niyaya si Thea sa kwarto. May problema ba? Bakit parang balisa ka? Sinabi mo naman sana sa akin na parating na ang ama mo para na-prepare ko ang sarili ko. Para saan naman? Napag-usapan naman na natin to bago pa tayo lumipad papunta rito. Nakokonsensya ako, okay? Ang bait-bait ng nanay mo sa akin, pero niloloko ko siya. Kaya kailangan ko mag-prepare kapag magsisinungaling na naman tayo. Okay lang, Thea. Magiging okay rin ang lahat. Napabuntong hininga si Thea. Hinayaan niyang yakapin ito ni Liam. Patuloy na nangako ang binata na walang mangyayaring masama. Magiging maayos ang kanilang pagpapanggap hanggang sa huli. Sinubukan naman ng dalaga na kumbinsihin si Liam na umamin na lang sa kanila. Sabihin na lang kaya natin ang totoo. Saka malay mo, someday hindi na natin kailangang magpanggap. Ibig mo ba sabihin ay totohanin na lang natin ang relasyon? Yun ang sinabi ko? Tigil na natin ang pagpapanggap at totohanin na lang ang lahat. Wait lang, nabanggit lang kasi sa sobrang taranta ko okay? Umiling-iling si Liam nang makita ang namumulang mukha ni Thea. Marahan niya itong hinila papalapit sa kanya na ikinagulat ng dalaga. Pagtingin ni Thea sa lalaki ay napasinghap ito dahil sobrang lapit ng mukha ng binata sa kanya. Napalanok ng laway ang dalaga. Hindi alam kung saan titingin, sa mataba ng peking nobyo o sa labi. Seryosohin na natin. Wala namang problema sa akin yun. Ano ba, Liam? Hindi nakakatuwa ang biro mo. Ang lapit mo masyado. Pero bakit namumula ka? Mainit kasi. Naka-aircon tayo. Napakagat ng labi si Thea. Hinawakan ni Liam ang baba ng babae para iharap sa kanya ang muka. Nang magtama ang kanilang paningin, ay parang tumigil ang oras ni Thea. Ipipikit na sana nito ang kanyang mga mata nang papalapit na ang mukha ni Liam
nang biglang may bumulong sa kanya. Good night. Bukas na lang tayo ulit mag-usap. Malalim na paghinga ang lumabas sa bibig ni Thea nang binitawan na siya ni Liam at lumabas ng kanyang kwarto. Nanlalaki ang mga mata ng dalaga na hawak-hawak ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero sa mga oras na iyon ay sobrang nakakaramdam ng kilig si Thea. Nadaig pa ang isang teenager na nakita ang crush. Naging mabilis naman ang lahat. Naging abala si Liam sa kanilang negosyo kasama ang ama, pero lagi pa rin siyang gumagawa ng oras para matulungan si Thea at ang kanyang ina tungkol sa kasal. Ilang buwan ang nakalipas ay tuluyan nang naihanda ang lahat para sa kasalan. Hindi nga inakala ng dalaga na makakaranas ito ng isang magarabong kasal kahit na pagpapanggap lamang ang lahat. Masayang nagkatinginan sina Thea at Liam sa harap ng pari. Nang sinabi na ang pinakahihintay na mga salita, ay agad na naghihiyawan ang lahat ng tao. You may kiss the bride. Malakas na sabi ng pari. Nahihiyang lumapit ang babae. Marahan namang hinaplos ni Liam ang pisngi ng dalaga bago ito binigyan ng isang matamis na halik. Muling tumigil ang mundo ni Thea. Wala na itong naiisip kundi ang labi ng kanyang asawa na nakalapat sa kanyang bibig. Umiiyak sa tuwa ang magulang ni Liam dahil inakala nilang hinding-hindi na nila mararanasan iyon sa anak. Hindi nga rin makapaniwala ang lalaki na siya ay kinasal sa isang babaeng unti-unting nabibingwit ang kanyang puso. Balak na honeymoon ng bagong kasal sa ibang bansa, ngunit nagkaproblema sa isang negosyo ni Liam sa Pilipinas. Kailangan ba na isama mo si Thea doon? Nakangusong tanong ng ina ni Liam. Umiling na lang si Liam at lumapit sa ina para yakapin ito. Hinalikan ng binata ang ulo ng matanda bago sinagot ang tanong. Honeymoon phase namin mag-asawa tapos iiwan ko rito. Pwede naman kayong dumalaw sa Pilipinas kahit anong oras nang gusto mo. Hays! Kung pwede nga lang pero alam mo naman ang papa mo. Hindi kayang mabuhay nang wala ako sa kanyang tabi. Nakangising sagot ng matandang babae. Natawa na lang ang lahat. Yumakap na rin si Thea sa magulang ng asawa at nagpaalam. Nangako rin ito na lagi niyang tatawagan ang mga matatanda kahit ano pa ang pagkabisi nito. Kahit anong mangyari, araw-araw po akong tatawag talaga. Promise anak ha? Kahit bago ka matulog, tumawag ka or kahit anong oras yan. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko po yan. Muling nagyakapan ang dalawa bago tuluyang umalis ang mag-asawa. Pagkabalik sa Pilipinas, ay nakaramdam ng kakaibang pagkami si Thea sa bahay ni Liam na una niyang tinirahan. Napansin naman ng lalaki ang kanyang asawa na nakangiti lamang sa tapat ng bahay at agad na kinausap. Ano pa ginagawa mo dyan, Han? Nakangiti ka pa mag-isa. Wala lang. Siyempre, nakakamiss rin itong bahay na ito. Sa bagay, dito ka unang nahulog sa akin. Ang kapal ng mukha mo Hindi porket kasal na tayo, lagi mo na akong binibiro ng ganyan. Sus, hindi mo pa kasi aminin na nahulog ka na sa kagwapuhan ko. Nagkunwaring naduduwal si Thea sa mga narinig. Natawa na lang si Liam at tinulungan na ipasok ang maleta ng kanyang asawa. Kahit wala na ang magulang ni Liam, ay hindi pa rin tumitigil ang dalawa sa pagpapanggap. Parang nakalimutan na nga ng dalawa na nagpapanggap pa sila. Kaya ang mga trabahador ni Liam sa mansyon na alam ang kanilang kasinungalingan ay nagtataka dahil sa pagiging sobrang malapit ng dalawa. Minsan, narinig na ito ni Thea at sinabi sa asawa pero pinagtawanan na lang ng dalawa. Nalilito sila. Ano naman reaksyon nung sinabi mong kasal tayo? Ayun, inisip na lang nila na nagkaibigan na tayo. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi. Pero dahil takot ka na mawala ako, ay pinilit mo akong magpakasal sa'yo. Minsan, hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang kakapalan mo.
Kakarmahin ka na lang talaga sa mga sinasabi mo. Sus, totoo naman ah. Tinawanan na lang ni Liam ang asawa at nagpalit na ng damit para pumasok sa trabaho. Dahil pamilyar naman na ang babae sa lugar, ay hindi na nag-alinlangan na iwan ni Liam si Thea mag-isa sa bahay. Naging abala ito sa kanyang mga negosyo na lagi na lang naiiwan mag-isa si Thea. Noong una ay ayos lang kay Thea, pero nang tumagal, nakaramdam na ng pagkainip ang babae dahil sa pagiging mag-isa sa bahay. Wala itong magawa sa loob ng bahay at wala rin itong mayaya na kasama para lumabas. Kaya isang gabi, pagka-uwi ni Liam ay sinalubong ito ng malungkot na Thea. Bakit naman ganyan ang mukha mo? May problema ba? Nababagok na ako sa loob ng bahay. Honeymoon natin, di ba? Dapat nilalabas mo ako. Wala kang matawag na kasama? Ikaw lang meron ako dahil malayo si mama mo. Sige na nga, bukas, pagkatapos ng meeting ko ng lunch, mag-mall tayo. Shopping? Malakas na natawa si Liam nang makita ang pagka-excited ni Thea na parang bata. Umiling-iling na lang ito. Dahil habang tumatagal, ay nagiging kaugali na ng babae ang ina ni Liam. Ang laki nang naging influence ni mama sa'yo talaga. Promise mo yan ah. Tapos punta tayo sa isang bagong bukas na restaurant. Masarap daw doon. Oo nga, buong maghapon tayong nag-iikot sa mall. At bago tayo umuwi, kakain tayo sa restaurant na sinasabi mo. Tawag na ako ng reservation? Totoo ba to? Ako na magpapareserve sa restaurant na yan. Basta send mo sa akin ang details. Napahiyaw ng malakas si Thea dahil sa sobrang tuwa. Agad niyang kinuha ang cellphone at hinanap ang restaurant bago pinasa kay Liam. Hindi na nagsayang ng oras ang lalaki at nagpa-reserve na ng restaurant na gustong puntahan ng asawa. Kinabukasan, maaga pa lang ay sobrang excited na ni Thea. Naghahanda na ito ng kanyang susuotin at iniisip ang mga bagay na ipapabili sa asawa. Pero ang excitement ni Thea ay nawala nang biglang tumawag si Liam. Talaga ba? Pero susunod ka naman, di ba? Promise. Susunod ako agad at malilate lang. Matatapos ang meeting ko. Antayin na lang kita. Hindi na. Magpahatid ka sa driver natin sa mall at mag-shopping ka. Gamitin mo ang card na binigay ko sa'yo. Paano kung nadamihan ko nang hindi ko namamalayan? So what? Kunin mo lahat ng gusto mo. Asa sorry na late ako. Okay? Pumayag si Thea. Nalungkot ito dahil hindi niya makakasama si Liam. Ngunit nagpunta pa rin ito sa mall mag-isa. Para libangin ang sarili at hindi maisip na mag-isa ay pumunta ang babae sa mga sikat na shop. Agad na nagningning ang mga mata ni Thea nang makita lahat ng magagandang bag sa unang shop na napuntahan. Hindi napigilan ni Thea ang sarili at dali-daling tinignan ang lahat ng bag. Bilhin ko to. Ito. Yun. Pero gusto ko color black at yung tatlong nakadisplay doon. Lahat po yon kukunin nyo na agad? Hindi makapaniwala ang tanong ng sales lady. Opo, ito po ang card ko. Maraming salamat. Nang makita ang pangalan ng may-ari ng card, ay agad nilang tinawagan si Liam. Natatawang sinabi na lang ng lalaki na lahat ng gusto ni Thea ay ibigay dahil asawa niya ito. Mabilis na kumalat ang information na iyon. Kaya naman, pagpunta ng babae sa susunod na shop ay may mga employee na nag-aantay sa kanya. Magandang hapon po, ma'am! Sabay-sabay na bati ng mga employee. Hindi naman na nagtaka si Thea. Nasanay na rin kasi ito sa mga ganito dahil sa ina ni Liam. Sunod-sunod na mga shop ang pinuntahan ng babae hanggang sa napunta siya sa isang clothing shop. May nakita itong isang dress na sobrang ganda at nang kukunin niya na sana ito ay may kasabay itong humawak sa dress. Pagkatingin ni Thea ay agad na nanlaki ang mga mata nito. Ivan? OMG! Anong ginagawa ng isang hampas lupa rito?
Masungit na tanong ng pinsan ni Thea. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Anong ginagawa mo rito? Ay wow! Ang yabang naman! Bakit mo tinatanong kung ano ang ginagawa ko rito? Normal naman, di ba? Eh di, namimili ng mga damit na afford ko. Hindi katulad mo na nagwi-window shopping lang. Maarteng sagot ni Ivan. Napangisi si Thea at hindi na sumagot. Kinuha na lang niya ang dress at binigay sa isang sales lady. Napaawang ang bibig ni Ivan nang may nakitang mga nakasunod sa pinsan na pinalayas ng kanyang ina. Nakasunod na mga alipores na staff ng shop at may pa-bodyguards pa na maraming dalang mamahaling gamit. Dahil sa kuryosidad, ay lumapit si Ivan sa kanyang pinsan. Napasinghap ito ng malakas nang makita na lahat ng damit na binibigay sa kanya ay ang mga sobrang mahal. Inis na inagaw ng pinsan ang isang damit na binibigay kay Thea. Bakit niyo binibigay sa kanya ang ganito kagandang damit? Hindi na babagay sa kanya to. Mas bagay sa akin ito. Lakas na sigaw ng dalaga. Lalapitan na sana ng isang staff ang babae nang bigla itong pinigilan ni Thea. Natatawang hinarap niya ang kanyang pinsan. Bagay nga sa'yo, pero may pangbayad ka ba? Kung kaya mong bayaran, ibig sabihin, mura lang to. Mayabang na sigaw ng dalaga. Tignan mo ang price. Pagtingin ni Ivan ay nakumpirma ang kanyang nakita kanina. Mahal nga ang dress, pero naisip niyang magkunwari na bibilhin na lang ang damit na iyon at agad na ibabalik kapag umalis na si Thea. Bibilhin ko to. Huwag ka mag-alala. Hindi ako kagaya mo na walang pera at masahol pa sa pulubi. Nakangising pangaasar na Ivan. Tinignan ng mga staff ang dalaga na para bang nahihibang ito dahil kilala ang asawa ni Thea na isa sa mga mayaman sa buong bansa. Hindi na lang ito pinansin ni Thea at nagpatuloy sa pagtitingin ng mga damit. Kahit anong pangungulit at pagpaparinig ang ginawa ni Ivan, ay hindi ito pinansin ng kanyang pinsan na kanyang kinagalit. Ilang minuto ang lumipas, ay biglang tumawag na si Liam para tanungin kung nasaan banda ang kanyang asawa. Napangiti naman ng bahagya si Thea at lumabas sa shop para salubungin ang lalaki. Sa mga oras na iyon, ay sinilip ni Ivan lahat ng gamit na nasa bag. Nanlaki ang mga mata nito dahil branded lahat. Para sa kanya, walang pagkukuhanan ng pera si Thea para mabili ang mga iyon. Kaya nagtawag ito ng security. Hello? May magnanakaw ako dito na nahuli. Andito siya sa clothing store sa 3rd floor. Masayang sabi ni Ivan. Pagdating ni Liam, ay agad itong humalik sa pisngi ng asawa. Automatikong umakbay rin ang kanyang kamay habang ang kamay ni Thea ay umikot sa bewang ng lalaki. Pagbalik ng dalawa sa shop ay laking gulat nila nang nagtatalo si Ivan at mga staff. Bakit ayaw niya ipacheck ang mga bag na yan sa security? Malakas na sigaw ni Ivan. Ma'am, bayad na po ang lahat ng ito at gamit to ni Ma'am Thea. Nag-aalinlangang sagot ng isang sales lady. Kunot noong lumapit si Thea sa kanyang pinsan at tumingin sa staff. Anong kaguluhan ito? Ma'am, kasi ito pong babae, nagtawag ng security at sinasabing magnanakaw kayo. Pinapakuha lahat ng gamit na nabili ninyo. Kinakabahan na paliwanag ng staff. Ako? Magnanakaw? Bayad na ang mga yan. And I know na tinawagan niyo pa si Liam to check kung hindi nakaw ang card na pinangbabayad ko. Tapos ngayon, magnanakaw ako? Natatawang lumapit si Ivan at tinuro siya sa mga security. Siya ang magnanakaw na tinutukoy ko. Pinsan ko yan, kaya alam kong wala siyang pambayad sa mga ito. Malakas na sigaw ng pinsan. Lumapit ang mga security at tinanong si Thea kung pwede niyang patunayan na hindi nakaw ang card, lalo na at nakapangalan pa ito kay Liam.
Hindi naman na nakayanan ng lalaki na mapagbintangan ang kanyang asawa, kaya galit itong nagsalita. Ako ang nagmamay-ari ng card na ginagamit ng asawa ko. Ito ang calling card ko para makilala niya ako. Pero alam kong kilala na ako ng mga ibang staff dito. Dahil sa kakaibang tingin ni Liam sa mga security, ay nakaramdam sila ng kaba. Napatingin sila sa mga staff na sumisenyas na huwag kalabanin ang mag-asawa. Dumating naman ang manager ng clothing shop at agad na humingi ng tawad nang nakita ang mukha ni Liam. Para mapahiya si Ivan, ay nagkunwaring malungkot si Thea. Han, magnanakaw daw ako. Bakit kasi itong black card mo ang binigay mo sa akin? Huwag ka mag-alala. Kukuha tayo ng sarili mong card dito sa Pilipinas. Dahil panay ATM sa ibang bansa ang meron ka. Ang sakit. Ganto pa lang mag-shopping dito sa Pinas. Sinabayan ni Liam ang asawa at tinignan ng masama ang pinsan ni Thea, pati na rin ang mga staff at security. Nang nag-request ang lalaki na ipatawag ang kanilang boss, ay agad na yumuko ang lahat para humingi ng tawad. Habang si Ivan ay hindi makapaniwala na nasa harapan niya si Liam at asawa pa nito ng pulubi niyang pinsan. Matapos ang lahat, ay nakangising tumingin si Thea sa dalaga at bumulong. Marami akong pangbayad. Sa ating dalawa, ikaw ang pulubi. Magsasalita na sana si Ivan para labanan ang kanyang pinsan nang narinig niya muli ang boses ni Liam na nagpalambot sa kanya. Thea, honey, let's go. Nakangiting lumapit si Thea at muling pumulupot sa bewang ng asawa. Napuno ng selos at inggit si Ivan. Agad na tinawagan ang kanyang ina para ibalita ang nangyari. Sinundan ng pinsan ang mag-asawa hanggang sa restaurant. Dumating naman ang ina nito at hindi makapaniwala nang makita ang pamangkin na kanyang pinalayas. Nakasuot ng mamahalin na gamit. Kumakain sa isang restaurant na pangmayaman at may kasamang isang afam. Ines na kinausap ni Ivan ang kanyang ina. Mama, gusto ko ang asawa niya. Tulungan mo ako na mapasa akin ng lalaking yun. Inggit na sigaw ni Ivan. Huwag ka mag-alala anak. Gagawin natin ang lahat para mapunta sa'yo ang lahat ng meron, yang pulubing yan. Ines na sabi naman ng matanda. Masayang kumakain ang mag-asawa sa restaurant habang ang mag-ina na kamag-anak ni Thea ay nagmamasid sa kanila hanggang sa pag-uwi sa mansyon. Naikwento na rin ng babae kay Liam kung sino si Ivan. Paniguradong susundan tayo sa bahay ng mag-inang yon at susubukan kang kunin kung ano ang meron sa akin. As if naman na maagaw nila ako sa'yo. Kahit sino pa yan, ikaw pa rin ang gusto kong maging asawa. Kung makasalita ka, parang hindi tayo nagpapanggap ah. What if? What if ano? What if? Kung hindi na pala ako nagpapanggap. What if? Kung gusto ko nang seryosohin kung ano ang meron sa atin. Bumilis ang tibok ng puso ni Thea. Napaatras sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi niya inakala na sa mga oras na iyon ay gugustuhin niya ang lumalabas sa bibig ng kanyang kasama. Nalito ito at naguluhan kung bakit ganon ang naramdaman. Mabuti na lang nang makita ni Liam ang naging reaksyon ng babae ay natawa ito. Ikaw talaga, napaka-seryoso mo. Pero pag-isipan mo ha. Hindi ko alam kung seryoso ka ba o pinagtitripan mo lang ako. Natatawang kumain si Liam at pilit na hindi pinapakita ang kanyang pagkakilig sa naging reaksyon ni Thea. Pagka-uwi ng dalawa, ay dumiretso naman sila sa kanilang kwarto para makapagbihis na. Habang inaantay ng babae matapos sa banyo ang asawa, ay masayang binubuksan niya lahat ng kanyang napamili. Pagkatapos ni Liam sa pagligo, ay lumabas itong may suot na tuwalya lang sa bewang. Kung dati ay wala lang ito kay Thea at parang normal lang sa tuwing nakikita, ngayon ay napapatulala na lang siya sa mga muscle ng kanyang asawa
napapalunok ng laway. Napangisi naman si Liam at nagsalita nang makita ang itsura ni Thea. Like what you see? Saan? Wala nga akong makita eh. Kulang na nga lang ay maglaway ka tapos walang makita. Natatarantang hinila ni Thea ang isang bag na kanyang pinamili at idinikit sa pisngi. Ay, sino ba namang hindi mapapalaway sa ganto kagandang bag? Hindi ba? Palusot! Nangaasar na dumilat si Thea sa lalaki na parang bata. Magsasalita na sana si Liam nang biglang may kumatok sa kanilang kwarto. May problema ba? Ma'am, may dumating po kasing mga bisita na hindi namin kilala. Pamilya niyo daw po. Nag-aalalang sambit ng katulong. Agad na nagkatinginan ang mag-asawa at napabuntong hininga na lang si Thea bago pinaalis ang katulong. Dali-daling pumunta ng banyo itong babae at nagbanlaw. Matapos mag-ayos ng dalawa, ay bumaba silang magkahawak kamay sa sala para harapin ang mga bisita. Pagtingin ni Thea sa kanyang tiyahin at pinsan, ay biglang napuno ito ng galit sa kanyang puso. Naalala nito lahat ng mga ginawa nilang mali sa kanya. Hinigpitan ni Liam ang kanyang hawak sa kamay ng asawa bilang pagpapakalma. At mabuti na lang ay nagawang kumalma ni Thea nang nagsalita ang tiyahin nito. Kanina pa kami rito, pero ang tagal mo kaming harapin? Sabi sa'yo mama eh, ibang-iba na siya. Akala mo na kung sino dahil nakatikim lang ng yaman? Nakangusong sabi ni Ivan sa ina. Napangisi si Thea. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanyang mga kamag-anak. Kaya naman basang-basa na niya ang mga ito. Andito sila para sa kayamanan na meron ngayon ng babae. At alam niyang unang target nila ay si Liam. Pagkababa ni Thea, ay agad niyang pinakilala ang kanyang asawa sa tiyahin. Biglang nagbago ang ugali ng mag-ina. Natatawan na nga lang itong si Liam at nagpipigil na tumawa sa pag-uugali ng kamag-anak ng kanyang asawa. Matapos ang pagpapakilala, hindi na rin nagpaligoy-ligoy si Thea at kinausap ang mag-ina. Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nagpunta nang walang pasabi naman? Bakit ba ang sungit mo? Maarteng tanong ni Ivan. Kaya nga, andito kami para sabihin sa'yo na dito muna kami titira. Nakangiting sabi ng matanda. Napaawang ang bibig ni Thea. Kahit alam niya na may pakay ang mag-ina, ay hindi pa rin ito makapaniwala sa kakapalan ng pagmumukha ng dalawa. Bakit naman parang biglaan? Ilang taon tayong hindi nagkita. Simula noong pinalayas niyo ako. Tapos ngayon, nalaman niyo lang na may asawa akong mayaman. Bigla kayong susulpot ulit sa buhay ko? Matapos ng lahat ng sakripisyo ko at pagpapalaki sa'yo, ito yung gaganti mo? Dahil lang sa napaalis ka ng minsan? Galit na tanong ng matanda. Oo, kinupkup niyo ako. Pero walang araw na hindi niyo ako trinato na parang basura o aso niyo. Tumahimik ka! Sampid ka lang dito? Hindi mo mararanasan ang lahat ng ito kung hindi ka namin pinalayas. Kaya ngayon, dito kami titira. Nakangising sabi muli ng tiyahin. Hindi makapaniwalang tumingin si Thea sa kanyang asawa na nagpipigil na ng inis sa matanda. Naghawak kamay na lang ang dalawa at pumayag sa kagustuhan ng mag-ina. Gusto rin kasi ng mag-asawa na makabawi ng masasamang nagawa kay Thea. Kaya pumayag din sila. Pero pinagbawalan nilang umakyat ang mga bisita. Wala namang problema sa akin. Lalo na at pamilya kayo ng asawa ko. Pero hindi kayo pwedeng umakyat na dalawa. Manood kayo, kumain, o anuman. Pero hanggang dito lang kayong dalawa, sa baba. Narinig niyo yon? Pumayag kami sa kagustuhan niyo. Kaya sa request ng asawa ko, sundin niyo. Akala nga ni Liam na magiging tahimik pa rin ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Ngunit hindi niya inakala na babalikan kaagad siya ni Ivan.
Laging nagsusuot ng mga sexy clothes ang dalaga sa tuwing alam niyang mayroon si Liam sa bahay. Hindi lang yon, ay parati din itong nagpapapansin sa lalaki. Isang araw, tahimik na umiinom ng kape si Liam sa kusina nang biglang lumapit si Ivan sa kanya. Anong ginagawa mo mag-isa rito? Gusto mo bang samahan kita? Malambing na pagtatanong ng dalaga. Ivan, ang lapit mo na masyado. Lumayo ka. Sus, alam ko naman na gusto mo rin to. Hindi. Kung ang asawa ko manlalambing sa akin, gugustuhin ko. Pero kapag ikaw, wala akong pake at nandidiri pa ako. Umayos ka bago ko makalimutan na pamilya kayo ni Thea at palayasin rito. Tumayo si Liam at umalis sa kusina. Paglabas niya ay nakita niya si Thea na nakangiti. Agad na niyakap ng lalaki ang asawa at nagsumbong ng mga ginagawa sa kanya ng pinsan nito. Sa totoo lang ay alam ng babae ang lahat ng panlalandi ni Ivan kay Liam. Ngunit sa lahat ay nakita niyang lumalayo ang lalaki. Lagi ring sinisiraan ng tiyahin si Thea, pero lagi itong pinagtatanggol ni Liam. Hindi mapigilan ng babae ang manlambot sa asawa. Marahan na hinaplos ni Thea ang likod ng lalaki at dahan-dahan na kumawala sa yakap. Hindi mo ba siya type? Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw na asawa ko. Alam mo, kakaganyan mo. Baka seryosohin ko na. Bakit hindi? Ikaw lang naman itong ayaw maniwala sa akin eh. Na ano? Hindi ka na nagpapanggap bilang asawa ko? Na wala nang pagpapanggap sa atin. Natatawang umiling na lang si Thea. Sinabihan na lang ang asawa na magtiis pa saglit at sinabi lahat ang kanyang plano sa lalaki. Nakinig at sumunod si Liam sa sinabi sa kanya ni Thea. Matapos mapag-usapan ng lahat, ay naglagay na ng hidden camera ang babae sa opisina ng kanyang asawa at inantay ang muling paglapit ni Ivan kay Liam. Hindi nga nagkamali si Thea. Kinagabihan ay pilit na kumakatok sa opisina si Ivan na nakasuot lamang ng nightgown. Kunot noong tinignan ito ni Liam. Ano na naman ba ito, Ivan? Hindi ba sinabi ko na hindi kayo pwedeng umakyat rito? Naisip ko lang na tanggalin ang pagod mo sa pamamagitan nito. Malambing na sambit ni Ivan. Walang emosyon na tinignan ni Liam ang dalaga na naghubad sa kanyang harapan. Seryosong lumapit ang lalaki kay Ivan. Hindi nagsasalita at hindi inaalis ang paningin sa babae. Patagong kinikilig si Ivan dahil inakala niya na bibigay na rin sa wakas ang asawa ng kanyang pinsan. Nang biglang pinulot ni Liam ang damit nito at binato sa mukha nito. Anong ibig mong sabihin rito? Hindi makapaniwalang tanong ni Ivan. Umalis ka na. Hindi! Hindi kita maintindihan! Mas maganda ako at pati katawan ko. Mas angat kaysa sa asawa mo. Pero, bakit siya pa rin ang nakikita mo? Mas better ako sa'yo kaysa dyan sa Thea na yan. Sunod-sunod na pagsisigaw ng dalaga. Hindi na nakayanan ni Liam ang kanyang inis at tinignan ng masama ang babaeng pilit na pinagsisiksikan ang sarili sa kanya. Napakalayo mo sa asawa ko. Isang mabuting tao. Maganda, hindi lang sa pisikal na anyo, kundi pati ang kanyang puso ay puno ng kagandahan. Matapang, dahil kahit anong hirap ng kanyang napagdaanan sa buhay, ay wala pa rin siyang tigil na makamit ang kanyang mga pangarap. Tumalikod si Liam. Naglakad pabalik sa kanyang upuan bago muling nagsalita. Walang ibang babae para sa akin, kundi si Thea. Siya lang ang mamahalin ko at pipiliin kong makasama habang buhay. Walang ibang babae ang makakapantay sa asawa ko. Kaya, umalis ka na. Dahil sa pinakitang sinseridad ni Liam sa kanyang pag-amin ng tunay na nararamdaman kay Thea, nakaramdam ng kakaibang kahihiyan si Ivan. Agad nitong kinuha ang kanyang damit at lumabas ng kwarto. Samantalang si Thea na pinapakinggan ang lahat ay hindi magawang maluha sa saya. Hindi niya akalain
na lahat ng mga sinasabi ni Liam sa kanya ay totoo. Lagi niyang pinipigilan ang sarili na umasa na mayroon ng pagmamahal ang kanyang asawa na nabuo sa kanya. Pero ngayon, na narinig niya mismo ang nararamdaman ni Liam, ay hindi niya napigilang sumaya. Dali-daling pumunta si Thea sa opisina ng asawa at niyakap ng mahigpit. Namiss mo ako? Ilang oras lang nakalipas at nasa isang bahay lang tayo ah. Minuminuto kitang namimiss. Sa tuwing papasok ka sa trabaho o kapag wala ka sa tabi ko, namimiss kita agad. Teka, huwag ka ganyan. Baka matunaw na ako sa kilig. Napangiti si Thea. Tumingin sa mga mata ng asawa at marahan na hinawakan ang pisngi nito bago nagsalita muli. Wala rin akong pipiliin na iba, kundi ikaw. Ikaw at ikaw ang pipiliin kong makasama habang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Liam sa gulat. Bumilis ang tibok ng puso nito at hindi mapigilang mapangiti sa sobrang kilig. Bahagyang napangiti rin naman si Thea nang makita ang kilig sa asawa at biglang hinila ang necktie nito para bigyan ng isang malalim na halik. Hinayaan na ng dalawa na ilabas ang totoo nilang pagmamahal sa isa't isa. Ang isang halik ay napuno ng pagkasabik na naging simula ng pag-init ng kanilang katawan. Sa huli, tuluyan ng binigay ng dalawa ang kanilang sarili sa isa't isa. Hindi dahil sa pagpapanggap, kundi bilang mag-asawa na totoong nagmamahalan. Kinabukasan, nakangiting napatingin si Thea sa asawang pinagmamasdan ito. Kanina ka pa gising? Oo, pero hindi kita maiwan bigla. Kaya inantay na kitang magising. Asus, buong gabi na nga tayong magkasama eh. Kulang ang isang gabi sa akin. Gusto ko minuminuto kitang kasama. At mangyayari yan habang buhay. Kinikilig na napatawa si Liam at niyakap ang asawa. Nagpatuloy pa ang dalawa sa kanilang lambingan nang biglang kumatok ang isang katulong para sabihin na galit ang tiyahin nito. Napangisi na lang si Thea at agad na naghanda para harapin ang kanyang mga kamag-anak sa huling pagkakataon. Muling nabalot ng galit ang babae nang humarap sa kanyang tiyahin at pinsan. Ikaw, bumaba ka rito. Pati ang asawa mo. Walang hiya ka, Liam. Akala mo sinong matino pero hindi pala. Galit na pagsisigaw ng tiyahin. May nagawa ba ako para sigawan mo ako sa sarili kong pamamahay? Malaki! May asawa ka na nga. Pero pinili mo pa rin ipilit ang sarili mo sa anak ko. Kakasuhan ka namin! Matapang na sigaw ng matanda. Magsasalita na sana si Liam nang biglang pinigilan ito ni Thea at siya ang nagsalita. Sige, gawin nyo. Pero yun rin ang gagawin namin, pabalik. Ang kasuhan kayong dalawa. Ano naman ang ginawa namin sa inyo? Para kasuhan mo kami? Nag-iisip ka ba? Nakangising pagtatanong muli ng tiyahin. Ito ang video kagabi kung saan pinipilit ni Ivan ang sarili niya sa aking asawa. Siyempre, pati ang pinag-uusapan nila ay nakuha sa video. Hindi lang yun. May video rin ako dito ng pagnanakaw mo ng mga alahas ko at mga mamahaling gamit namin ng asawa sa taas. Napaatras ang tiyahin pero hindi ito humingi ng tawad. Kabadong sinagot ng matanda ang kanyang pamangkin at pinaalala lahat ng kanyang ibinigay kay Thea simula noong bata pa ito. Hindi na nakayanan ng babae ang kanyang nararamdaman. Inilabas na niya ang kanyang saloobin. Lahat ng hinanakit, hirap at sakripisyo niya sa kanyang minsang tinawag na pamilya. Ginawa ko ang lahat, pero wala kayong ginawa kundi tratuhin ako bilang basura. Minsan pa nga aso eh. Lahat ng ipon ko, lahat kinukuha niyo. Pero may narinig ba kayo sa akin? Wala. Mas pinili ko kayong mahalin. Intindihin. Pero, sobra na kayo. Humagulgol sa pag-iyak si Thea. Sa tuwing nagagawa niyang kumalma, ay nagpapatuloy ito sa paglabas niya ng kanyang sakit na matagal na niyang ikinimkim.
Sa huli, piniling palayasin ng babae ang mag-ina at sinabihan, "Once na magpakita pa kayo sa buhay ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak ninyo." Magsasalita na sana ang tiyahin nang biglang naglakad palapit sa kanya si Liam. Dahil sa takot, ay hinila na lang ng matanda ang kanyang anak at lumayas na. Nang nakaalis ang dalawa, ay nagtatakang kinausap ng lalaki ang kanyang asawa. Hindi ba? Kaya natin sila tiniis ng ilang araw ay para makuha mo lahat ng kasama nila at maipakulong bilang paghihiganti mo. Bakit mo sila pinaalis na lang ng basta-basta? Ang hirap pala. Kahit na anong pag-isip ko ng kanilang kasamaan, ay mas nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanila bilang pamilya na kinalakihan ko. Pero they abuse you. Hayaan mo na. Alam kong hindi rin ako sasaya kapag ipapakulong ko sila. Hindi matatahimik ang galit ko sa pagpapakulong lamang sa kanila. Malungkot na napangiti si Liam. Hindi na niya pinilit ang asawa at dinamayan na lang ito. Sa mga sumunod na araw, ay patagong tinignan ni Thea ang totoong buhay ng kanyang kamag-anak. Nakita niya ang hirap na kanilang dinadanas. Sa huli, pinili nito na maging mabait at binilhan sila ng sariling bahay. Dahil sa kabaitan na pinakita ni Thea sa mag-ina, ay araw-araw na silang namumuhay ng puno ng kahihiyan sa sarili dahil sa mga nagawang mali sa babae. Para kay Thea, ang kanilang konsensya na bumabalot sa tiyahin at pinsan ang magsisilbing ganti nito sa lahat. Ilang buwan ang nakalipas, tuluyan nang bumalik ang katahimikan sa buhay nila Liam at Thea. Napuno rin ang dalawa ng kasiyahan dahil sa kanilang nabuong pag-iibigan. Nang natapos ang lahat ng tatrabahuin ng lalaki at kailangan na nilang bumalik sa ibang bansa, ay agad na kinausap ni Liam ang asawa. Tapos na ako sa lahat ng trabaho dito. Uwi na tayo kina mama o gusto mong manatili dito? Bumalik na tayo sa ibang bansa. Namimiss ko na sina mama at papa. Ganun ba? Maghanda ka na at aalis na rin tayo next week. Tumango si Thea. Napagpasyahan nito na sa ibang bansa manatili kasama ng totoo niyang pamilya. Agad na inayos ng babae ang dapat ayusin na kanilang gamit at sa mga natitirang araw nito sa Pilipinas ay pinagmamasdan niya sa malayo ang kanyang tiyahin at pinsan. Nakita niyang nagtatrabaho na ng maayos ang dalawa at mukhang masaya. Napangiti si Thea at tinalikuran ang dalawa. Sa mga oras na iyon, ay iniwan na lahat ng babae ang sakit at galit na kanyang nararamdaman at lahat ng kanyang nakaraan ay binitawan na nito. Kaya sa pag-uwi nila Liam at Thea sa ibang bansa, ay may kakaibang saya ang kapansin-pansin sa babae. May maganda bang nangyari sa Philippines? At ganyan ka ka-blooming ngayon? Nakangiting bati ng ina ni Liam. Malaki po. Sobrang ganda ng nangyari na nagawa kong i-let go ang malaking tinik na nakasiksik sa puso ko. Ganun ba? Ikwento mo lahat sa akin sa loob. Masaya ako na nakabalik na kayo. Sobrang excited ng matanda. Masayang napatingin si Thea sa kanyang asawa at hinawakan ang kamay bago pumasok ng bahay. Lahat ay masaya sa mga dalang kwento ng mag-asawa. Matapang rin na inamin ng dalawa ang dati nilang pagpapanggap. Natatawa na nga lang ang magulang ni Liam nang umamin na sila. Kahit naman hindi kayo umamin, alam na namin. Nakangiting sabi ng ama. So obvious naman ano? Para kayong magkaibigan lang. Nang napansin kong may spark, ay hindi na kami nagsalita. Tignan mo, sa huli, nagmahalan rin kayo. Natatawang sabi ng ina. Nahihiyang napakamot na lang ang dalawa sa kanilang batok. Hindi na lang sana tayo nagsabi. E di hindi tayo inaasar sa kakatawa ngayon. Siyempre, party ito ng fresh start ko ano? Saka, hindi lang yun ang aaminin ko. Meron pa ba tayong sekreto na hindi ko alam? Natawa na lang si Thea sa naging reaksyon ni Liam
at matapang na kinuha muli ang atensyon ng mga matatanda. May gusto pa po sana akong aminin sa inyong lahat. Puno ng kuryosidad ang mga mata ng lahat na napatingin sa babae. Nahihiyang tumayo si Thea at nginitian ang lahat. Humawak ito sa kanyang tiyan at lakas loob na nagsalita. Meron pong bagong miyembro ng ating pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Liam. Napatayo sa gulat at hindi alam kung ano ang sasabihin. Samantalang ang mag-asawang matanda ay nagyakapan dahil sa sobrang tuwa. Nang tumingin si Thea sa kanyang asawa, ay nakita nitong naiiyak na lumalapit sa kanya. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Liam at bumulong. Totoo ba to? Hindi ba ako nag-i-imagine na sinabi mo ang matagal ko nang pinapangarap? Na magiging tatay ka na? Totoo yun. Magiging daddy ka na at ako ang mommy. Napasinghap ng malakas si Liam. Mas lalong hinigpitan ang kanyang yakap at bumigay sa nararamdaman. Sunod-sunod na luha ang mga nagsibagsakan sa mga mata ni Liam. Humahagulgol na humalik ang lalaki sa tiyan ng kanyang asawa. Mamahalin at aalagaan ko kayo ng mami mo. Sobrang saya ng lahat. Dahil sa magandang balita ay naisipan nilang kumain sa labas, nag-iisip ng mga pangalan para sa bata. Laking gulat na lang ni Liam nang mabalitaan na ang dinadala ni Thea ay hindi iisa, kundi 3 sanggol. Nanlalaki ang mga mata ni Liam at tinitingnan ang ultrasound. Ang ibig mong sabihin, 3 ang akin? Aba malamang, sino sa tingin mo ang ama ng 2 kung hindi ikaw? Hindi galing sa'yo? Ano to? Bubuntisin ko sarili ko. Nahihibang ka na ba? Hindi man naiintindihan ng doktor ang pinag-uusapan ng mag-asawa, ngunit alam niyang natataranta si Liam nang malaman niyang 3 ang magiging anak nito. Agad niyang pinaliwanag ang tungkol sa mga triplets at mga dapat gawin ni Liam habang nagbubuntis ang asawa. Pagkalabas nila sa ospital, hindi pa rin mawala-wala kay Liam ang pagkagulat. Nakatingin pa rin ito sa ultrasound na kanyang hawak-hawak. Hindi pa rin ako makapaniwala. Paano kapag manganganak ka? Sabay-sabay din ba sila lalabas? Malakas na natawa si Thea. Hindi ito makapaniwala na ang lalaking mayroong negosyo sa Pilipinas at ibang bansa ay hindi man lang alam ang panganganak ng isang babae. Mawawasak naman ata ako kapag ganun. Biruin mo, 3, sabay-sabay. Siyempre, isa-isa silang lalabas. Alam kong nakarami tayo sa Pilipinas. Nasobrahan ba? Kaya naging 3? Ano ka ba? Kung ano-ano na lumalabas sa bibig mo. Naiihi tuloy ako kakatawa sa'yo. Tumawa ng malakas ang 2. Pagka-uwi, ay masayang ibinalita ng 2 ang triplets na dinadala ni Thea. Seryoso? OMG! Nakita na ba ang gender? Mag-shopping tayo, Thea! Excited na sigaw ng ina. Tong 3, lahat sa'yo. Hindi makapaniwala ang tanong ng ama. Natawa na lang si Thea. Walang pagkakamali dahil mag-ama nga si Liam at ang matanda. Binatukan na lang ng matandang babae ang kanyang asawa dahil sa sinabi. Napakamot naman ng batok si Liam at nagtatakang sinagot ang ama. Napadami ata ang paggawadad, kaya sunod-sunod kong nabuntis si Thea. 3 tuloy. Natigilan si Thea sa kakatawa at lumapit sa sariling asawa. Rabatukan rin ito. Pati ang ina ni Liam ay natawa na lang sa kanyang mag-ama at niyakap ang babae. Hayaan mo nang mag-ama na yan. Basta tayong 2 buong araw na magsha-shopping bukas. 3 naman sila, kaya bili po tayo ng pangbabae at lalaki. Set up na rin kaya natin ang magiging kwarto nila. Magsasalita na sana ang ina nang biglang pumunta sa kanilang harapan si Liam at ang kanyang ama. Matapang na inalis ang kanilang jacket para ipagmalaki ang malalaking muscle.
Seryosong napatingin rin ng mag-ama sa kanilang mga asawa. Kami nang bahala sa magiging kwarto ng triplets. Kayang-kaya na namin ito. Kaya nga, maliit na bagay lang ang pag-set up ng kwarto para sa mga bata. Nakangising sambit ng ama. Hindi na lang ito pinansin ng dalawang babae at nagpatuloy sa kanilang mga plano. Masayang naging abala ang lahat sa pagdating ng triplets. Sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan sa pagbubuntis ni Thea, ay nagplano naman si Liam ng isang simpleng sorpresa sa babae na proposal. Ano to? Ang sweet naman ng asawa ko at may surprise dinner pa. Aba, syempre. Lahat-lahat ibibigay at ipaparanas ko sa'yo. Pero anong meron? May anniversary na ba agad tayo? Basta kumain ka na lang. Dahil hindi pa ito ang huli sa sorpresa ko. Hindi lang to basta-basta dinner? Umiling-iling si Liam. Natatawa na lang ang babae na kinakain ang lahat ng inihanda sa kanya ng asawa. Habang kumakain, ay pinag-uusapan ng dalawa ang kanilang kinabukasan ng magkasama. Nagbibiruan, nag-aasaran, hanggang sa natapos silang kumain. Tumayo naman agad si Liam at marahan na kinuha ang kamay ni Thea. Sa kanilang pagtayo, ay may isang magandang kanta ang naipatugtog. Nakangiti lamang si Thea habang tinitignan ng asawa at ganon din naman ang lalaki sa kanya. Tahimik na sumasayaw ang dalawa hanggang sa biglang tumigil si Liam at binitawan ang kamay ng asawa. Lumuhod ang lalaki sa harapan ng kanyang asawa. Napasinghap ng malakas si Thea nang makita ang pagluhod ni Liam at pagbukas sa isang maliit na box. Nang nakita ng babae ang singsing ay naluha ito. Nakatakip ang mga kamay sa bibig habang humahagulgol sa pag-iyak. Will you marry me? This time, walang halong pagpapanggap. Walang kasinungalingan, kundi totoong pagmamahal. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, ang sagot ko ay yes. I will marry you. Salamat. Salamat sa lahat, Thea. Wala na rin naman akong taka sa'yo eh. Buntis na ako. Natatawang isinuot ni Liam ang singsing sa kanyang asawa. Muling ikinasal ang dalawa bago pa lumaki ang tiyan ni Thea. Matapos ang kasal, ay nag-honeymoon ang dalawa sa Hawaii ng 1 buwan. Pag-uwi ng mga ito, ay lumaki na rin ang tiyan ng babae hanggang sa tuluyan na itong manganak. 3 cute na mga bata ang pinanganak ni Thea. 2 lalaki at nag-iisang babae. Pinangalanan ng mag-asawa ang triplets na Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon,
Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Naik, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros, Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales,
Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie Liliano Bebe of Italy, Lily Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolos City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano,
Felma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.